Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naghahanda na ang Philippine Ports Authority o PPA sa inaasahang pagdagsa ngayong Pasko ng higit kumulang na 5 milyong pasahero sa mga daungan sa buong bansa. Kabilang sa paghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ang pagbubukas nila ng extension ng Passenger Terminal Building na kayang tumanggap ng humigit kumulang 8,000 pasahero. Nakatutok rin ang PPA sa seguridad at kaligtasan ng mga pasaherong uuwi at babalik ng probinsya kung saan inirerekomenda na magsuot ng face mask sa mga pantalan. Alinsunod sa pagdiriwang ng 18-day campaign to end violence against women, inatasan ng Civil Service Commission o CSC ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang kampanya laban sa sexual harassment sa lugar ng trabaho. Ito ay matapos mapag-alaman sa isinagawang pag-aaral ng International Labour Organization at ilang mga dalubhasa na nasa 22.8% ng mga empleyado sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas, ang nakararanas ng karahasan at harassment sa trabaho. Dahil dito, nais palawigin ni CSC Chairperson Carlo Nograles ang pagpapatupad ng CSC Resolution No. 21-00064 o ang Revised Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases upang maprotektahan ang seguridad ng mga empleyado sa kani-kanilang workplace. Iminungkahi ng Department of Health o DOH na ang mga laruan lamang na itinuturing na ligtas ang dapat bilhin upang ibigay sa mga bata bilang mga regalo sa darating na Pasko. Naglabas ang DOH kamakailan ng mga alituntunin para sa pagbili ng mga laruan na hindi maglalagay sa panganib sa mga tatanggap. Ipinunto ng DOH na dapat ito ay angkop sa pisikal at mental na kapasidad, gayon din sa panlipunang pag-unlad ng bata na tumatanggap ng regalo. Ito din ay dapat matibay at toxic-free. Dagdag pa ng DOH, dapat itong magkaroon ng Certificate of Conformity o nakarehistro sa Food and Drug Administration. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas at Estados Unidos pinagtibay ang alyansa sa gitna ng bagong mga insidente sa West Philippine Sea. El Nino Task Force magbabalik, 65 probinsya pinangangambahang tatamaan ng tagtuyo. Kongreso, patuloy na isinusulong ang panukala para sa teaching supplies allowance ng mga pampublikong guro. Pagbabago sa konstitusyon ng bansa, tatalakayin sa 2024 ayon kay Representative Aurelio Gonzalez Jr. BSP, ibinahagi ang security features ng Polymer Banknote. CSC, isinusulong ang kampanya laban sa sexual harassment sa trabaho. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na isang scam ang kumakalat na job hiring ng kagawaran. Sa nasabing scam ay naghahanap ang DOLE ng mga empleyado para sa programa nito na may 800 na sahod kada araw. Kaya't binalaan ng DOLE National Capital Region ang publiko na maging mapanuri sa kumakalat na pang-scam na ito. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-26 ng Disyembre bilang Special Non-Working Day upang bigyang daan ang mga Pilipino na makapagdiwang ng mas mahabang panahon ng Pasko. Ito ay alinsunod sa Proclamation 425 na tinitignan na ring magsusulong ng domestic tourism. Inatasan ng Department of Labor and Employment o DOLE na maglabas ng kaukulang circular para ipatupad ang proklamasyong ito.
Ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-5 hanggang ika-11 ng Disyembre, higit 1,800 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 260, mas mataas ng 36% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-28 ng Nobyembre hanggang ika-4 ng Disyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 13 pumanaw kung saan ang 6 ay naganap noong Nobyembre hanggang ika-11 ng Disyembre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4,100,000 na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus ay pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas at Estados Unidos pinagtibay ang alyansa sa gitna ng bagong mga insidente sa West Philippine Sea. El Nino Task Force magbabalik, 65 probinsya pinangangambahang tatamaan ng tagtuyo. Kongreso, patuloy na isinusulong ang panukala para sa teaching supplies allowance ng mga pampublikong guro. Pagbabago sa konstitusyon ng bansa, tatalakayin sa 2024 ayon kay Representative Aurelio Gonzalez Jr. BSP, ibinahagi ang security features ng Polymer Banknote. CSC, isinusulong ang kampanya laban sa sexual harassment sa trabaho. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa pagpapaigting ng operasyon sa paghuli sa mga motorista at sasakyang sumusuway sa pulisiya ng EDSA bus lane, nagsanib-puwersa ang Metro Manila Development Authority, Special Operations Group Strike Force at Highway Patrol Group sa pagpapatupad ng pulisiya. Maring pakiusap ng mga personnel na sundin ang batas trapiko para sa kaligtasan ng mga road user at kaayusan sa kalsada. Samantala, ang mga sumusunod ay ang mga otorisadong sasakyan na pwedeng dumaan rito. EDSA carousel bus, mga ambulansya, fire trucks, Philippine National Police Car, service vehicles para sa mga proyekto na may kinalaman sa busway gaya ng construction, security, janitorial at maintenance services. Kabilang din sa mga pinapayagang dumaan ay ang mga VIP at dignitaries sa loob at labas ng bansa gaya ng presidente, vice-presidente at ang mga kaugnay na opisyal. Upang matulungang matustusan ang mga pangangailangan ng kagamitan sa pagtuturo ng mga pampublikong guro, inaprubahan na ng komite kamakailan ang panukalang Teaching Supplies Allowance. Tunghayan ng kabuuang ulat. Lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng teaching supplies allowance ang mga guro sa pampublikong paaralan. Sa ilalim ng House Bill 547 o ang Act Institutionalizing the Grant of Teaching Supplies Allowance for Public Schools Teachers and Appropriating Fund ay magbibigay ng karagdagang 10,000 piso para sa mga guro. Ang pondong ito ay makatutulong upang matustusan ang mga kailangan na panggastos sa teaching supplies at materials na kanilang ginagamit sa pagtuturo. Ayon kay Maguindanao Representative Bay Dimple Mastura, isa sa may akda ng panukala na malaking tulong ito sa lahat ng mga public school teachers para hindi na nila magamit ang kanilang sariling pera pambili ng mga gamit sa pagtuturo. Dagdag pa nito na madalas ay nag-aabono ang mga guro kaya layon ng batas na mabawasan ang paghihirap nila.
Kaugnay ng pag-aproba ay ang inaasahan na pagpapatuloy ng talakayan para sa panukala sa plenaryo sa susunod na sesyon ng Kongreso. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nag-usap sina Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo Bronner Jr. at Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Charles Brown Jr. ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng regional na seguridad. Nagpasya ang dalawa na ipagpatuloy ang mahigpit na pagtutulungan sa gitna ng patuloy na iligal na operasyon ng China Coast Guard laban sa rotation at resupply missions, pati na rin ang pagpapatrolya ng mga bangka ng gobyerno ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Napag-usapan din nila ang tungkol sa potensyal para sa karagdagang kooperasyong militar, pati na rin ang mga binahaging interes sa estratehikong seguridad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas at Estados Unidos pinagtibay ang alyansa sa gitna ng bagong mga insidente sa West Philippine Sea. El Nino Task Force magbabalik, 65 probinsya pinangangambahang tatamaan ng tagtuyo. Kongreso, patuloy na isinusulong ang panukala para sa teaching supplies allowance ng mga pampublikong guro. Pagbabago sa konstitusyon ng bansa, tatalakayin sa 2024 ayon kay Representative Aurelio Gonzalez Jr. BSP, ibinahagi ang security features ng Polymer Banknote. CSC, isinusulong ang kampanya laban sa sexual harassment sa trabaho. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.